killer crossover. Yan ay isa sa mga moves sa basketball na talagang napapawawa mga fans na nanonood sa kanilang mga iniidolo. Kadalasan ay mga point guard or shooting guard nga ang may kakayanang gumawa nito dahil kailangan mo ng malupit na ball handling skills, magaling na footwork at burst of speed para magawa mo ang crossover. Kung si Allen Iverson ang nakilalang best ball handler noong 2000 era, meron din isang manlalaro na binansagang Steve Franchise ang meron ding pambihirang ball handling skills. Hindi lang pagiging mahusay na ball handler ang meron ito dahil mapapahanga ka din sa kanyang driving ability at mga flashy dunks. Isa nga siya noon sa the most exciting player sa NBA dahil high flyer nga din ito. Ang kombinasyon ng kanyang crossover at pagiging high flyer ang kinabiliban dito. Sa kanyang athleticism ay kinilala siyang most explosive point guard in that era. Sa kabilangan ng kanyang magandang karera ay tila naubusan ito ng gasolina at nawala ng paunti-unti ang galing nito sa paglalaro. Ano nga ba ang dahilan bakit 9 seasons lang ang tinagal ng kanyang karera sa NBA? Tara't simulan na natin kilalanin si Steve Francis. Steven Deshaun Francis o mas kilalang Steve Francis, ipinanganak noong February 21, 1977 sa Tacoma Park, Maryland, USA. May edad ito ngayong 47 years of age at may taas na 6'3". Bunso nga ito sa 4 na magkakapatid na 2 lalaki at 1 babae. Sa murang edad nga lang ni Steve nahatulan at nakulong ang kanyang ama ng 20 years dahil sa pagkakasalang bank robbery. At dahil nga nakalaboso ang kanyang ama, ang kanilang ina nga lang na si Brenda ang nagtaguyod sa kanila. Hirap nga ang kanilang inabuhayin silang magkakapatid dahil wala itong katuwang, kaya sila ay napatira sa isang apartment na 18 tao ang nakatira para paghati-hatian ang pagbayad ng renta. At sanay din itong si Steve na makatanggap ng food stamps. Isa nga itong food assistance program na binibigay sa Amerika para sa mga taong less fortunate. At dahil nga sa hirap ng buhay, nakahanap ng lugar si Steve na kung saan mayaalis muna niya sa isipan niya ang pangyayari sa kanilang pamilya. At yun ang basketball court. Kaya wala man si Steve sa bahay, siguradong nasa basketball court ito sa kanilang lugar. At sa murang edad nga nito, makikitang sinusubukan na nito ang iba't ibang klase ng dribble. Dagdag pa ni Steve sa kwento, kada uwi niya sa bahay lagi nito sinusukat ang kanyang height sa kanilang pader dahil gusto nito tumangkad. Pero hindi nga naging hadlang ang kanyang height para hindi mapukaw ang atensyon ng mga miron para mangibabaw. Pero dahil sa hirap ng buhay at dahil na din sa impluensya ng mga nakakasama, sa edad na 10 taon nagbebenta ito ng crack cocaine sa kalye. Nang ito nasa middle school, maski nga ito ang pinakamaliit, makikita namang ito ang pinakamatapang sa loob ng court. Ito nga ang klase ng player na walang inuurungan despite of his height. Pagdating ng high school sa Montgomery Blair High School, napabarkada nga ito sa mga mas nakakatanda sa kanya. Dito, natuto na ito uminom, magbisyo at mag-skip ng klase. Kaya nawala ang batang si Steve sa focus. Hindi nga ito nakapaglaro ng basketball sa kanilang eskwelahan hanggang sophomore year nito. Dahil kundi suspension ang natatamo nito, tanggal sa team ang inabot nito dahil nga sa bagsak na mga grado. Nang dumating ang taong 1995, sa kasamaang palad namatay ang ina ng magkakapatid na Francis dahil sa sakit na cancer. Huminto nga ang buhay ni Steve dahil sa kalungkutan at kinalimutan ng lahat. Never na nga ito humawak pa ng bola at pumasok sa eskwelahan. At dahil nga wala na ito sa eskwelahan, lalo itong napasama sa masasamang kaibigan nito sa kalye. Naging malaking epekto nga kay Steve ang pagkawala ng kanilang ina dahil ito ang kasama nila at umagapay hanggang lumaki sila. Pagkalipas nga ng 3 buwan hinikayat ito ng kanyang AAU coach na si Tony Langley na magbalik sa basketball at eskwelahan at pinayuan na wala itong patutunguhan sa buhay. At dahil nga nagising si Steve sa pangaral na iyon, nagumpisa na ulit itong humawak ng bola at magpagaling. Ginawa nga niyang motibasyon ng lahat. Muli nga itong binuulit ang kanyang reputasyon at kumpiyansa. Lagi nga itong nakikipaglaro ng pick-up games sa malalakas na manlalaro sa kalye. At dahil nga hindi ito nakapaglaro nung high school, sinama ito ng youth basketball coach sa Florida para sa isang tournament for exposure. At sa tournament na iyon, nangibabaw ang style ni Steve na maglaro. Dahilan para makakuha ni Steve ang atensyon ng assistant coach ng San Jacinto College in Texas. Kaya noong 1996-1997, Steve played for San Jacinto College. Nang taong iyon,
napansing nadagdagan ng tangkad nitong si Steve ng 6'3" at umabot ng astonishing 43 inches ang kanyang vertical leap, dahilan para maging kapansin-pansin na ang laro nito. Nabuhat nga ni Steve ang kanyang kupunan sa National Championship, pero nabitin nga lang sila sa huli at hindi nakakuha ang titulo. Pero despite of that loss, doon nagka-interest ang tao sa kanya. Matapos nga ang isang taon niya sa San Jacinto College, nagdemand itong lumipat ng eskwelahan malapit sa kanilang bahay sa Maryland. At natupad nga ang hiling nito. Ito'y lumipat at naglaro sa Allegheny College of Maryland. Naging crowd favorite nga itong si Steve sa Allegheny. Dahil sa height nga niyang yun, halos every game walang makapigil sa kanya. Dakdak, tres, unbelievable pass at go hard to the basket na parang malaking mama nga ang gumagawa. At dahil nga naging matunog ang pangalan ni Steve sa mga college coaches, naging interesado dito ang University of Maryland. Kaya after ng season na iyon, na-recruit si Steve para maglaro sa Maryland Terrapins. Ganun nga ang naging karera nito ni Steve sa kolehiyo. Wala ngang naging permanenteng eskwela nito nang dahil sa basketball. Sa Maryland, umangat ng ibang level ang laro ni Steve. Sa pangunguna nga ni Steve, Terrapins won their first 10 games. A very explosive athleticism and dominance. Yan ang pinakita ni Steve every game. He was magnificent, averaging 17 points and nearly 5 assists per game. Despite ng showtime kind of basketball ni Steve, na ang kanilang kupunan number 2 seed in the NCAA, natalo sila ng St. John in the Sweet 16. Sa ilalim nga ng pamumuno ni Francis, Maryland finished with a record of 28 wins at 6 na talo lang. After nga ng season na iyon, nangako si Francis na lalaro ulit sa Maryland para sa senior season nito. Pero sa biglang dahilan, he opted to enter the NBA draft. Sa 3 taon nga lang, Francis had gone from high school dropout to NBA lottery pick. At lahat ng ito hindi nakaplano. Kaya pagdating ng 1999, Francis was selected second overall pick in the first round by the Vancouver Grizzlies. Pero dahil nga malayo ang Vancouver sa kanyang hometown in Maryland, nagdemand na naman itong ayaw nitong maglaro sa Vancouver. Matinding batikos nga ang inabot ni Francis lalo sa mga taga Vancouver at Vancouver basketball fans. Sino nga ba naman ang hindi mabuibisit kung makakadinig ka na ayaw maglaro sa lugar nyo na bagong recruit? Diba? Kaya bago pa man magsimula ang 1999-2000 season, natupad ang hiling ni Francis. Tinrade ito sa Houston Rockets in a 3-team 11-player deal plus first and second round picks to the Grizzlies. Ito nga ang pinakamalaking trade na dami ng player at na-involved na mga NBA picks in NBA history ng panahong iyon. Sa Rockets, naabutan ni Francis ang nooy paretiro na sila Charles Barkley at Hakeem Olajuwon. Naparangalan pa itong NBA Rookie of the Year kasama si Elton Brand at ang pinakatumatak nga sa NBA fans nang sumali ito sa 2000 NBA Slam Dunk Contest. Sa kompetisyon na iyon, pumangalawa lang itong si Francis sa naging kampiyon na si Vince Carter. Pero ibang klase ang pinakita ni Francis ng gabing iyon na hindi inaasahan ng lahat. With his 6'3" height with 40-inch vertical, lahat namang hanga ng gabing iyon. Napalaban nga si Carter sa kompetisyon na iyon kay Francis. The next season, nag-improve ang Rockets to 45-37, pero nabitin pa din sila para pumasok sa playoffs. Sa pangatlong season ni Francis, he was chosen by fans to start the 2002 NBA All-Star Game, but ended up playing only 55 games due to a foot injury at Meniere's disease na sakit sa loob ng tenga na sanhi ng migraine. Ang resulta, nangulelat ang Houston sa standing, dahilan para maisali sila sa NBA lottery kung saan kinuha nila si 7'6" Yao Ming for the first pick in the 2002 NBA draft. Together with Yao at samahan mo pa ng best friend ni Francis na si Cuttino Mobley, they became crowd favorite. Lalo ngang nagkaroon ng buhay ang Rockets dahil naging kompletos recados sa kupunan. Francis and Yao were selected as 2003 NBA All-Star Game starters. On January 17, 2003, Francis scored a career-high 44 points in a nationally televised home win kontra Lakers. Pero despite of that, hindi pa din nakapasok sa playoffs ang kupunan. Kaya on 2003, Rockets head coach Rudy Tomjanovich stepped down. Pinalitan nga ito ni Jeff Van Gundy. Dahil nga napalitan si Tomjanovich as head coach, hindi magkapareha sa mga kagustuhan ni new coach Van Gundy at Francis. Dahilan para bumaba ang mga numero ni Francis. From 21 points per game,
6.2 rebounds per game, bumaba ito sa 16.6 points per game and 5.5 rebounds per game. Pero despite ng bumabang mga numero ni Francis, pumasok pa din ang Rockets sa playoffs sa unang pagkakataon since 1999 at ito din ang unang playoffs ni Francis sa kanyang NBA career. Pero sa pagpasok naman ng kupunan sa playoffs, tinalo naman sila ng Lakers in 5 games. At dahil nga hindi magkasundo si Francis at Coach Van Gundy, dahil nga gusto ng Rockets mag-focus sa opensa kay Yao Ming, tinarade ito sa Orlando Magic kasama si Cuttino Mobley at isa pa. Kapalit si T-Mac, Juwan Howard at 2 pang player. Hindi nga masaya si Francis sa Magic pero kalaunan na-adapt na nito ang new environment. Pinangunahan nga ni Francis ang run and gun offense ng Magic na umangat ang mga numero nito na 21.3 points, 5.8 rebounds at 7 assists per game. Umiscore pa nga ito ng 36 points, grab 8 rebounds and 8 assists sa pagkapanalo nito kontra the Warriors. Bago pa man matapos ang season, tinirade nga ang best friend nitong si Cuttino Mobley sa Sacramento Kings na ikinagalit ni Francis dahil nga kasanggana niya itong si Mobley simula umapak siya sa NBA sa Rockets. The following season on 2006, sinuspende si Francis ng Magic dahil sa hindi magandang nasabi nito sa koponan. On February 22, 2006, isang araw before the NBA's trade deadline, Francis was traded sa New York Knicks kapalit si Trevor Ariza at nag-expired ng contract na si Penny Hardaway. Sa unang pagkakataon nga, numero 1 nga ang suot nito na jersey dahil ang numero 3 ng normal na ginagamit, may nagme-may-ari ng nagsusuot sa kupunan na si Stephon Marbury. Nagkaroon nga lang ni injury si Francis kaya kita nga ang resulta nito sa numero niya noong 2006-2007 season na nag-average lang ito ng 11.3 points per game. Kaya on 2007 draft night, Francis traded to Portland Blazers pero binili nga ng Portland ang natitirang 2 taong kontrata ni Francis ng $30 million dahilan para maging unrestricted free agent ito. On July 20, pinili nga nito bumalik sa Rockets. Pumirma nga ito ng 2 years $6 million contract. Pero coming out of pre-season, hindi ito makasabay sa rotation ni Coach Rick Adelman. Kaya nag-average lang ito ng 5 points and 3 assists sa 10 laro bago ito isinalang sa surgery ng kanyang left quadriceps tendon injury. On December 24, 2008, tinirade si Francis ng Rockets sa team na unang nag-draft sa kanya na Grizzlies. Nanoy inayawan niya dahil malayo ito sa kanyang hometown. Pero ngayon nasa Memphis na. Pero noong January 27, 2009, winave ng Grizzlies si Francis sa kadahilan ng hindi ito nagpakita ng game. Mula noon, wala na nga nagka-interest na NBA team dito kay Francis. Sinubukan nga nito maglaro sa kupunan ng Beijing Ducks sa China noong 2010. Pero bumalik din agad dito sa US ng taong iyon. Ilang negosyo nga ang tinayo ni Francis kagaya ng construction company, boxing promotion, barbershop, clothing line at hip-hop record label na Maserati Music. Matapos nga ang NBA career nito, nalulong ito sa alak. Naaresto pa nga ito noong November 2016 for driving under the influence at a felony charge of threatening a public servant. At noong December 2016, na-issuean ito ng warrant of arrest matapos nitong pumasok sa kotse ng hindi niya kilalang babae. Binigyan nga ito ng 50 hours of community service at fine na $7,300. Hindi nga biro ang mga pinagdaanan ni Francis bago ito makarating sa tugatog ng tagumpay ng basketball. Pero maganda dun, nalagpasan niya ang buhay kalye na nagresulta sa tagumpay ng kanyang pangalan. Minsan nga kailangan nating madapa para mahanap natin ang daan patungo sa tagumpay. Sino nga ba naman magsasabi na ang batang naging drug dealer sa kalye na drop out sa kanyang eskwelahan, magiging mukha ng Houston Rockets? Mapasa hanggang ngayon nga pag naririnig ang Houston Rockets sa NBA, iisa lang ang iniisip ng mga basketball fans, si Steve, the franchise, Francis.